Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father Jonathan Caballero, OAR. Magsitayo ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mga kapatid, habang ipinagdiriwang natin ang masayang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, ang bukang liwayway ng ating kaligtasan, kilalanin natin muna ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Hingin natin ang awa ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayong makibahagi sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Gloria
tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariang Ina ng Tanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Matagal nang ipinahayag ni Propeta Mikas na magmumula sa Bethlehem ang isang pinunong mag-aari. Natupad ito kay Jesus, isinilang ni Maria sa Bethlehem noong panahon ng census ng mga Romano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang mag-ahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mag-ahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, Poon. Aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay ginawan. Magstayo po ang lahat.
Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas na pakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose, anang gabing iyo'y dinala sa Ehipto mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ganito ang kapanganakan kay Jesucristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid, itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito na pakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nanganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi ay ang pagtitipon natin ay pinagdiriwang natin ang natatanging kapistahan, isang natatanging kapistahan. At bakit natatanging kapistahan? Sapagkat ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria. Sa buong kalendaryo ng simbahan, 3 lamang po ang ipinagdiriwang ang mismong araw ng kanilang kapanganakan. Si Jesus, ang ating Panginoon, si Juan Bautista, at si Maria. Bakit kaya sila lamang ang pinagdiriwang ang kanilang kapistahan sa mismong araw? Sapagkat ang kanilang pagsilang ay may espesyal na papel sa dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nga sinasabi ang kapanganakan ni Maria ay parang bukang liwayway bago sumikat ang araw. No, napakaganda po ng paglalarawan na ito. No? Na para bang sa nauuna, no? Nauuna yung liwanag. No? Meron ng liwanag bago pa yung buong liwanag. No?
So, napakahalaga nito. No? Siya ang liwanag na nagbabadya bago dumating ang tunay na liwanag. At syempre, ang tunay na liwanag ay ang kanyang anak na si Jesus, ang ating Panginoon. At tandaan natin sa pagdiriwang natin ng kanyang kaarawan, hindi lang ito tungkol sa kanya, kundi ito'y tungkol sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya nga ang birthday ni Mama Mary ay biyaya hindi lamang para sa kanya, kundi biyaya sa ating lahat. Dahil nga ito'y tungkol sa kabutihan at katapatan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pasimula pa lamang, inihanda na ng Diyos ang isang taong tutugon ng oo sa kanyang plano. At iyon ay si Maria. Dahil sa kanyang pagtalima, nagkaroon tayo ng tagapagligtas. So ang kanyang kapanganakan ay ating biyaya. Ang kanyang kapanganakan, tayo ang nagdiwang, tayo ang nakinabang. Kaya nga dahil diyan, meron po tayong dalawang bagay na nais ibahagi, no? Para sa ating puntong ng pagninilay. Una ho, napakahalagang paalala. Ang kapanganakan ni Maria ay tanda ng pag-asa. At ano ang koneksyon nito sa atin? Kung may plano ang Diyos kay Maria, may plano rin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakahalaga pong paalala yan. Ibig sabihin, bawat buhay ay mahalaga. Bawat buhay ay may dahilan. May patutunguhan. Kaya nga ho, wala hong tinatawag na aksidente. Wala tinatawag na aksidente, sabihin yung aksidente na para bang hindi plinano, may plano lahat. No? Kahit masabihin natin hindi maganda yung nangyari, meron pa rin plano ito. Bagamat kung ating pong susuriin, siguro sa mga bagay na hindi magaganda, kakagawan naman po natin ito. Wala namang kagagawa ng Diyos doon. Gusto ng Diyos is kaayusan natin, kabutihan natin. Pero sumasablay tayo sapagkat mali-mali ang ating mga plano, mali-mali ang ating desisyon. Subalit sa kabila ng mga pamali-mali nating galaw, kilos, ay ayun nga, tayo pa rin ay hinihila ng Panginoon doon sa tamang direksyon. Kaya nga dito, ang kapanganakan ni Maria ay tanda ng pag-asa, ang buhay natin ay nagsasabing may pag-asa. Kaya nga pag tayo'y nadapa, tayo ay nagkamali, ang Diyos ay laging handang magpatawad, ang Diyos ay laging handang umakay muli sa atin. Kaya nga po, sana ang maging tugon natin sa mga pagsubok ng buhay, sa ating mga pagkakamali, o anuman, mga pabigat nating dinadaanan o nararanasan, sana wag tayong mawalan ng lakas ng loob. Sa kabilang banda, tayo po sana ay patuloy na kumapit sapagkat, ayan nga po, may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. At dahil nga may plano ang Diyos, pangalawang punto, ay malaking tanong, paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Ganito po yan. Bare basic na pamamaraan para matuklasan natin, malaman natin kung ano ang plano ng Diyos. Una, sa panalangin at pakikinig sa Kanyang salita. Paano? Sa panalangin, sapagkat sa panalangin, ito po yung ginagawa ng panalangin. Tinuturuan tayong makita ang Diyos sa mga sitwasyon ng buhay na hindi natin nakikita siya. Yan ang ginagawa ng panalangin.
Itinuturo niya saan, ano, o nasaan siya. Parang salamin. Malabo. So, gamitin mo yung salamin para makita mo. Kung tutusin, sino sa inyo yung naghahanap ng salamin na samantalang yung salamin ay nakapatong pala, nakaganyan pala. So, hanap ng hanap. Samantalang yung salamin, nandito lang pala. Ibababa mo lang pala. Ganon din po. Hinahanap natin ang salamin sa mga sagot ng buhay natin, sa mga ibang bagay na samantalang yung salamin, nandyan lang pala. Ibaba mo lamang. Now, sa pakikinig, ano ang meron at paano natin matutuklasan ang plano ng Diyos sa pakikinig? Sa pamagitan ng payo. Payo. Ano ang ginagawa ng payo? Direksyon. Direksyon. Nagbibigay inspirasyon yan. Kaya nga, bago tayo gumalaw o anuman, magsangguni. No? Sometimes yun ang problema pinangungunahan natin. Magtanong muna. Baka mamaya, sinisingit mo yan, meron palang mas magandang lugar para dyan. Kaso sa atin, ura-urada tayo. Tira ng tira. No? Padalos-dalos. No? Kailangan, upuan mo muna. Magsangguni, magtanong. Doon kasi natin matutuklasan ano ba ang gusto ng Diyos. So yan po yung unang combo para malaman natin ang plano ng Diyos. Panalangin at pakikinig, lalong-lalo na sa Kanyang salita at sa pakikinig sa mga payo ng ating mga kaibigan siguro, magulang o simbahan. No? Pangalawa, paggawa ng kabutihan kahit sa maliliit na bagay at pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Combo uli yan. Kanina is panalangin at pakikinig. Ngayong pangalawang combo ay paggawa ng kabutihan at pagtitiwala. Nasaan at paano natin matatagpuan ang plano ng Diyos sa atin? Alam niyo yung munting kabutihan na ginagawa natin, yan na po yun. Doon po magsisimula yung mas malaki pang plano ng Diyos sa atin. Kasi pag iniisip natin plano, malakihan Para bang project, malakihan. No? Hindi po ganun ang plano lamang. No? Ang plano ay nagsisimula sa maliit na kabutihan. Kagaya ng plano ng Diyos, nagsimula sa kapanganakan. Kasi basic yun Ang problema natin siguro is masyado tayong nangangarap. At pag minsan o kadalasan ang pangarap natin ay napakataas. Tuloy hindi natin maabot. Samantalang para mataklasan natin ang plano ng Diyos, simulan natin sa mga munting kabutihan. Munting kabutihan. At yan po'y lalaki. At yun ay magtuturo kung saan pa. No? Para bang halaman yan, ilalagay mo muna sa paso. At pag malaki na yung paso o malaki na yung halaman, ililipat mo sa mas malaking lalagyan. Dahil yung halaman na yan ay lalaki. Ganon din po. Ganon din. Kumbaga, yung sakop muna natin, kung ano yung maabot natin. So, siguro naman, ang munting kabutihan ay maaabot natin sapagkat pwede natin itong simulan sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahayan, sa ating simbahan, o sa ating sarili. Ayan. At syempre, yung pangalawang kapartner ng paggawa ng kabutihan sa maliliit na bagay ay pagtitiwala sa tamang panahon ng Diyos. Tandaan natin, hindi natin saklaw kung kailan, paano gagalaw o ibibigay ng Diyos ang mga hinihiling at gusto natin. Basta ang mahalaga dito is
Laging ang pasok ng Diyos ay laging sa right timing. Ang oras ng Diyos is the right place at the right time na tinatawag. Kaya nga yung pa yung kung gusto nating matuklasan kung ano ang plano ng Diyos, magtiwala ka. Kaso nga lamang sa pagtitiwala, kailangan mong maghintay. Ang problema sa atin sa paghihintay, hindi tayo makapaghintay. Sino sa inyo yung mga tipong yung nagkakalaitik, no? Napabili ka ng isang bagay, tapos kinabukasan ng isang linggo, mayroon palang mas magandang lalabas doon sa bagay na gusto mo. Kaya to, ano nangyari? Naiinis ka sa amin. Dapat pala hinintay ko na lamang yun, no? Sayang, no? Kung tutusin, isang linggo lamang o araw lamang, kasi hindi ka makapaghintay. Hindi tayo makapaghintay. Kaya nga may wisdom ang paghihintay. Dahil ang wisdom ng paghihintay, tinutuluan tayong magtiwala. Magtiwala. At yung panghuling bagay na ating pong alamin upang matuklasan natin ang plano ng Diyos sa atin is maliban sa manalangin at pakikinig, maliban sa paggawa ng kabutihan sa maliit na bagay at pagtitiwala, ang pangatlong o panglima. O sabihin na natin kasi pag biniyak natin, 5 na ito. Pero kung pinag-combo natin, 3. No? Ang pangatlo o panglima ay pagkilos na may pagmamahal. Act with charity. Act with love. Lalong-lalo na sa pagdidesisyon. Eto, paano yan? Ano ibig sabihin niya? Kung gusto nating matuklasan, malaman ang plano ng Diyos, eto lamang po yan, no? Ganito po lamang din yan. Bago mo gawin ang isang bagay, itanong mo muna sa iyong sarili, ito bang gagawin ko ikatutuwa ng Diyos? Ang gagawin ko ba ay makakabuti sa iba? Ayun lamang po. Dahil yan, you're talking about will of God, plano ng Diyos. Ano ba gusto ng Diyos? Di siya yung tanungin natin. Diba? Ibig sabihin, sino ba na? Kaya nga dapat ang tao hindi maging people pleaser. Tayo dapat ay maging God pleaser. Alam niyo ang nangyayari is, well, we please people than God. Yan yung nagiging modelo. Pero kung gusto nating malaman ang plano ng Diyos, then ayan nga po. Siya po ang ating unahin. Kagaya ng salitang ito, lagi kong nababanggit, no? Hanap buhay. No? Lahat tayo naghahanap buhay. Pero simple lamang yan. Huwag na natin komplikahin yang hanap buhay na yan. Ang basic na tanong, sino ang nagbigay ng buhay? Ang Diyos. No? Saan ang gagaling ang buhay? Sa Diyos. So ngayon ang tanong, naghahanap mo, saan mo hahanapin ang buhay? Sa Diyos. Okay? Yung po yun. Kaya nga ito, no, yung pang-5 o yung pangatlong pamamaraan para patuklasan ang plano ng Diyos ay kumilos ng may pagmamahal. Meaning, ibig sabihin, itanong lagi o isipin lagi natin, ikatutuwa ba ng Diyos ang ating gagawin? Ikabubuti ba ito ng ating sarili at ng iba? Na kung hindi po, magdalawang isip. Pag-aralan mo na, pag-isipan mo na. Para bang yung sino sa atin dito, no? Na yung iba kasi nakaplano na lahat eh. Nakaplano na nagdaan sa simbahan, nagsimba, pero paglabas eh, nakaplano na. No? Yung pa rin naman yung susundin nila eh. Yung pa rin yung gagawin nila. No? Sino kaya yung sa atin yung maaring yung gagawin natin ay medyo hindi tama, no? Pero nabago nung ikaw ay nagsimba. Nabago nung ikaw ay nagdasal. No?
nalihis nung ikaw ay nakarinig ng salita ng Diyos. Yun po yun. Ganon po yun. No? Kilos na may pagmamahal. No? So ayan, my dear friends, no? Na kaya nga sa kapanganakan ng ating mahal na ina, sa birthday ni Mama Mary, kung gusto po natin siyang pasayahin pa, no? Maliban sa ating mga bulaklak, maliban pa sa ating pagrurosaryo, maliban pa sa ating pagsisimba o pag-aalay ng anuman sa Kanya, siguro ito pa ang mas magpapasaya kay Mama Mary. Sa linggong ito, subukan ninyong gumawa ng isang bagay na makapagbibigay saya o tulong sa iba. Pero may pahabol dito, hindi lamang minsan, kundi araw-arawin mo. No? Paminsan-minsan, ang ating kabutihan, installment no? Ngayon lamang, mabait ka ngayon, pero bukas, wala na ulit. Hindi, sana, nagbigay ka ngayon, next time, wala na ulit. Kaya nga ngayon, no? Subukan ninyong o mag-isip kayong gumawa ng isang bagay na makapagbibigay saya o tulong sa ibang tao. No? At hindi lamang minsan, kundi maging araw-araw. No? At sa ganung pamamaraan, no? Mararamdaman nyo mismo no? Na kayo pala ay tumutupad na sa plano ng Diyos. Bilang pagtatapos po ng ating pagbabahagi, mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa kaarawan ng Panginoon ng mahal na ina, alalahanin natin na ang bawat buhay ay regalo at may misyon mula sa Diyos. At tulad ng ating mahal na ina, sana maging tanda tayo ng bagong pag-asa. Tayo rin ay tinawag na maging liwanag at biyaya para sa ating kapwa. Kaya nga, bilang pagtatapos, sa bawat kaarawan natin o ng iba, tandaan ninyo, bawat buhay ay mahalaga. May halaga at may misyon. Maligayang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, naway patuloy tayong gabayan ng kanyang pagmamahal at panalangin. Amen. Magsitayon lahat at ating ipabot sa Panginoon ang ating mga prayer request. Ipagdiwang natin ng may kagalakan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, sapagat mula sa Kanya ay sumikat ang araw ng karunungan, si Kristo na ating Diyos. Sa bawat panalangin ang itutugon, Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang pagsilang ng mahal na Birheng Maria ay hudyat ng pagsikat ng ating kaligtasan. Naway maganap ang buong mundo sa natatanging biyayang ito. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang mahal na Birheng Maria, ang karangalan ng Israel, at ang karangalan ng ating nadungisang pagkatao. Naway purihin siya ng bawat sa ating lahi at tawaging mapalad. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Si Maria ay napuspos ng biyaya upang tanggapin ang anak ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naway makilala rin natin ang mga espiritual na pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Tinawag ni Elizabeth si Maria na bukod na pinagpala sa babaeng lahat dahil sa bunga ng kanyang sinapupunan. Naway tularan natin si Maria sa pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ang mahal na Birheng Maria ang tala ng bagong ebanghelisasyon. Naway tulungan niya tayong maging maninning na saksi ng pakikipag-isa, paglilingkod at pagmamahal sa mga dukha upang umabot ang kagalakan ng Ebanghelyo sa dulo ng daigdig. Manalangin tayo.
Ama, turuan mo kaming maging tapat. Ipanalangin natin ang mga agarang pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga pansariling intensyon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming maging tapat. O Panginoon, sa pagdiriwang namin ng pagsilang ng tala ng umaga, ang mahal na Birheng Maria, naway akayin niya kami sa malalim na pakikisa sa misteryo ng pananampalataya sa iyong anak na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ng mga ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaginapan na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siyang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos inyong mga puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong ipiniling maging ina ng iyong anak, nung isugod mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa na mga ngayon nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong mabanal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bumitahin, sa iya inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santa Rosa de Lima, si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod, si San Nicolas de Tolentino, si San Ezequiel Moreno, si San Agustin, si San Roque na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagumpili ng mga kakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ng anak ni Maria. Mapalad na mainanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo mo sa piging na banal sa kapistahan ng pagsilang ng Mariang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsupo sandali at ating pong tinatawagan yung ating pong mga Legion of Mary kasi ho, ngayon pala ang kanilang renewal, no? So kayo po ay luluhod lamang dito sa harap at aking pong kayong babasbasan sa inyo pong renewal. At susundan po pagkatapos nila yung pagtatalaga po natin sa ating pong PPC Transition Team at PFC
Transition Team. So yung mga Legion of Mary po ba yun? Sino ba yung, kayo ba? Sige po. Ngayon po ay tinatawagan natin ang ating mga PPC, Paris Pastoral Transition Team, at ang Paris Finance Council Transition Team na tumayo sa harap ng altar. Sige po, ila lang sa harap. No? Isang linya po kayo, isang linya. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria, nakita natin kung paano ang isang bagong buhay ay palaging tanda ng pag-asa at simula ng plano ng Diyos. Ang pagsilang ni Maria ay hindi lamang isang personal na kaganapan, kundi bahagi ng mas malaking misyon, ang paghahanda ng daan para kay Kristo, ang liwanag ng mundo. Ngayon, sa ating parokya, ipinagdiriwang natin din ang isang bagong yugto, tulad ng pagsilang ni Maria na naging tanda ng bagong simula, ang ating pong Paris Pastoral Council Transition Team at ang ating Paris Finance Council Transition Team ay inaanyayahan din ng Diyos na maging daan ng bagong pag-asa at paglilingkod sa ating sambayanan. Ang kanilang tungkulin ay hindi lamang tungkol sa pamumuno o pamamahala. Katulad ni Maria, sila rin ay tinawag na magsabi ng kanilang oo sa Diyos. Isang oo na puno ng pananampalataya
sakripisyo at pagmamahal. Ang kanilang yes o oo ay magiging instrumento para ipagpatuloy ang misyon ng ating parokya na magiging buhay na tanda ng pananampalataya, pakikipag-ugnayan at paglilingkod. Mga kapatid, habang ating itinatalaga at ipagdarasal ang ating mga kapatid sa PPC at PFC transition teams, naway maging malinaw sa kanila at sa ating lahat. Bawat isa ay may papel sa plano ng Diyos at ang ating oo sa Kanya ang magdadala ng liwanag sa ating parokya. Liwanag na nagmumula kay Kristo at gabay ng ating mahal na ina si Maria. Mga kasapi ng Paris Pastoral Transition Team at Paris Finance Council Transition Team, ako po'y magtatanong sa inyo at ako po'y sagutin ninyo. Ayun po ang isasagot ninyo. Nakasulat na doon. No? Mga kapatid, kayo ay hinirang upang maglingkod bilang bahagi ng transition team ng ating Paris Pastoral Council at Paris Finance Council. Inihiling ng simbahan na gawin nyo ito ng may pananampalataya, katapatan at pagmamahal. Mga kapatid, tinatanggap ba ninyo ang tungkulin ng paglilingkod at nangangako ba kayo na gagampanan ito ng buong pananampalataya, may kababaang loob at pagtitiwala sa Diyos? Opo, tinatanggap namin. Nangangako ba kayo na makikinig sa tinig ng Espiritu Santo, magsisikap na magkaisa bilang isang sambayanan at uunahin ang kabutihan ng ating parokya kaysa sa pansariling interes? Opo, nangangako kami. Ngayon ang panalangin ng pagtatalaga. Ama naming mapagmahal, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak at sa kanyang pagsilang ay nagsimula ang bagong pag-asa ng kaligtasan. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na kasapi ng PPC at PFC Transition Teams. Puspusin mo sila ng lakas ng Espiritu upang ang kanilang paglilingkod ay maging tanda ng pagkakaisa, katapatan at malasakit sa iyong sambahayan. Gawin mo silang tapat na lingkod na gaya ng mahal na ina, laging handang magsabi ng oo sa iyong kalooban. Naway sa kanilang gawain, higit na magningning ang liwanag ni Kristo sa aming parokya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at sa tulong ng ating mahal na ina, Our Lady of Peace and Good Voyage. Amen. Mga kapatid, kayo ay itinalaga bilang kasapi ng PPC at PFC Transition Team ng ating parokya, Our Lady of Peace and Good Voyage. Umayo kayo at maglingkod ng may pananampalataya, pag-ibig, malasakit, dala ang liwanag ni Kristo, gabay ng mahal na Birheng Maria. Amen. Palakpakan natin ang mga ating pong transition team. Narinig niyo po yung salitang transition. No? Hindi po ito yung PPC alam natin. It's transition. No? Sila po yung magtutulong-tulong, tayo po yung magtutulong-tulong upang ihanda po yung talaga pong magiging PPC. Ano isa? Hindi sila totoo? Hindi po. Hindi naman sa hindi totoo. It's transition. Sila po ay merong tatlong papel. Tulay, gabay, at pundasyon. No? So tulay, sila magtutulay sa mga noon at yung ngayon. Gabay, sapagkat sila po ay mga matatagal na rin. No? Kasi nga po sila po ay mula sa iba't ibang panahon, no? ng simbahan. No? So tayo po ay, yan po yung bagong model na ginamit natin. Hindi po ako nagsimula doon sa botohan kagad. No?
kundi susunod na yan, mamaya na yan, no? Pero kailangan natin is makakuha ng mas malawak, no, na perspektibo sa pagpili ng ating magiging mga pamunuan. Kaya nga po sila po'y gabay, no? At siyempre pundasyon sa yun nga, yun sa itatatag nating PPC. Kaya nga ho ito'y transition. I hope mga members, alam niyo po yung salitang transition, no? So ito po'y hindi permanente, no? Ito po'y pansamantala, pero hindi ibig sabihin hindi mahalaga, walang magiging gawa, no? Mahalaga po yung magiging papel ninyo sa ating pong paghuhubog, sa pagpipili ng ating mga next generation na leader ng ating parokya. Kaya nga po, sana yung mga nandyan lamang na nananahimik, na meron pong kakayahan, meron mga talent, no? May mga skills, may kaalaman, biniyayaan ng Diyos. Sana ho ay pag kayo'y nilapitan namin, pag kayo ay nakita namin, sana ho ay huwag kayong magtago, no? Kundi kayo ay, yes, parang si Mama Mary, no? Yes, Lord, no? Your will be done, no? So ipagdasal na po natin sila, pagdasal natin ang bawat isa sa isang maganda at maayos, no? Mabuting paglalakbay. Bilang pagtatapuso, no, ng ating pagdiriwang na ito ng banal na misa, nais din nating pasalamatan ang isang grupo na nakiisa sa ating banal na misa ngayon, ang Our Lady of Fatima Movement mula sa Kagitingan, Tondo. Maraming salamat po. Honestly, wala po tayong misa pag Lunes ng gabi, hindi po ba? No? Kasi ang misa po is sa umaga. Parang yatang mas marami ang nagsisimba sa gabi, no, kaysa sa umaga. Baka pag-aralan ng PPC transition team, baka i-consider din yung, o baka ngayon lamang dahil birthday ni Mama Mary. Anyway, no, so ating pong pag-aaralan yan, pagninilayan, at isasangguni sa Espiritu Santo kung ano po ang nakakabuti sa lahat at sa ating pong parokya. Pagkatapos po ng misa, ay sabi nga nila ay mesa. No? So pagkatapos ng misa ay mesa. May konti pong pakain doon. Oo. So dapat nga ice cream cake at saka kaso mas masarap pa sa ice cream at cake yung hinahanda para sa birthday ni Mama Mary. Magsitayo na po ang lahat. At yung mga nais mabasbasan ng holy water, pila lamang po mamaya sa harap. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyugo samantalang iginagawad ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay nagatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng lahat magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos! Happy birthday, Mama Mary! Jesus sa mundo sinila, inang sinisimula, ang Diyos sa'yo nagpala. Inang minamahal, kay Jesus kami umialay, dilaan sa kanyang kaharian, ang Diyos ay makarangalan. Sa kanya
ang sinisimula ng lahat ng mga anak. Nawa'y ilawan mo ang landas namin tatahakin, kaligtasan namin at pag-asa, dulo ng iyong panalangin. Sa harap ng aming kamatayan, o inapan iyong atingin. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao.